Sa kasalukuyang kontrobersiya hinggil kay President Bongbong Marcos, hindi pa rin ito sumasailalim sa drug test na nagdudulot ng agam-agam sa kaniyang katapatan sa bansa at sa taong bayan. Bagamat patuloy ang mga alegasyon laban sa kanya, may kita pa rin ang mga hakbang na ginagawa upang pigilan ang paglabas ng impormasyon ukol sa kaniyang mga alegasyon. Gaya na lamang ng ginagawang pagtanggi sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na ginamit ang ICC para pabagsakin siya. Dahil dito, patuloy niyang tinatanggi ang paggamit ng droga nang walang matibay na ebidensya tulad ng drug test na magpapatunay na siya ay malinis. Sa kabila ng mga kaganapan na ito, patuloy pa rin na nababalot ng misteryo ang katotohanan hinggil kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga pag-aakusa sa kaniya sa batas. Ang kaniyang pagtanggi at ang mga hakbang na ginagawa upang pigilan ang imbestigasyon ay nagbibigay ng dagdag na agam-agam sa kaniyang integridad at katapatan bilang pinuno ng bansa. Ang patuloy na paglilinaw ng isyu ay nagbubunga ng pagdududa at pag-aalala sa kaniyang pamumuno at sa kinabukasan ng bansa. Isa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Kanyang if kung gusto nilang i-twist o gusto niyang i-twist na yung panahon ng tatay mo, yung sinabi mong statement dun sa vlog mo tungkol sa multo-multo, di ba? So we demand pulburon test sa Yokoting. Huwag niyong ibahin ang kwento. Huwag niyong pagtatakpan ang kwento at huwag niyong pilayan yung mga taong nag-expose sa inyo katulad ni Pangulong Duterte. Pipilayan niyo, gagamitin niyo yung ICC. Si Teves, di ba? Ayaw niyong sagutin ang kanyang aligasyon na si Bibot Nolan ang supplier ng pulburon. Di ba? Sa halip ay pinipilayan niyo, gusto niyong kasuhan, tanggalan niyo ng passport and everything. Di ba? Kung papapasukin ng ICC, ay dapat tayo mga kaibigan lahat ay sumulat tayo. You know, if I have time. Okay? Sumulat tayo sa United Nations kasi sino nga ang magrereklamo? Sino ang kanino natin irereklamo ang pulburonic government na ito? 'Di ba? Kung ina-acknowledge nila yung which is wala na tayo sa ICC, 'di ba? O di pumunta tayo sa United Nations. Isulat natin doon, kayo diyan na mga magagaling sa Pilipinas, mga abogado, you're good at that. Okay? Tumatawag yung FBI. Sabi ng FBI, nahuli na namin. Ngayon, mga palangga, I think dyan sa Pilipinas, yung mga nakaka-witness kay Kuting na talagang nagpupulburon, you have to magsulat kayo, lalo yung mga abogadong magigaling, magsulat kayo sa United Nations na meron kaming presidenteng under the saya, basag ang itlog at pulboronic. You have to do something, di ba? Kasi hindi naman tayo pwede magreklamo sa DOJ. Hindi naman tayo pwede magreklamo sa Supreme Court o kung saan kasi nga hawak nila ang batas. So we demand pulboronic test. Pulboronic test. Pulboronic test from Yokoting. Huwag niyong kinakalimutan ang issue sa pulburon dahil malagang bagay na ang isang presidente ay free from illegal substance o pulburon. Diba? Kung talagang matino si Kuting, hinahamon na siya ni Duterte. Kung ako noon, di ba? Tinanong ko nga yan kay Attorney Vic Rodriguez, so in-interview ko siya. Attorney Vic, kung ikaw ay hinamon ko na tayong magpaano ka, pulburon test ka kasi inaakusahan kita. Anong sabi ni Attorney Vic? Hilahin niya ako, sabay kami. Kasi nga, sinasabi niya yun kasi hindi siya pulboronic. Pero si Kuting, dahil pulburon, judictus benedictus, ang jutang genemes, inaano niya. Ano tawag dito? Nilalansi na tayo, nilalansi niya yung taong bayan. Ang sabi niya kay Duterte, inakusahan mo akong pulboronica, ikaw nagpipenta ka. Without thinking, kasi bangag yung utak niya na si Pangulong Duterte ay
Nagamit noon kasi dahil yan ay pinrescribe ng kanyang doktor dahil sa kanyang nararamdaman. Yung pulboronic o Coca-Cola, mayroon bang health issue o remedy kung bakit ginaganon-ganon ni Kuting? Si Bega Warpo, hindi ka pa palangga natutulog? Hindi na kayo natutulog. Para na rin kayong ako, It's no use, madam. Kakampi kasi ni Jahas at Kuting ang USA at UN. Remember, di ba, yung UN rapporto at yung EU? Ayun na nga, Bega Warp. But I don't think, hindi naman, well, ano gagawin natin? Journal, ano na lang natin? Hilain na lang natin, ano? Okay. Si Den Scorpion, gising din. Federal bangag. Hindi kayo natutulog, mga palangga. Is that case, si Kuting ay hulihin ng ICC, di ba? Alam mo kaya kung matino itong United Nation, baka naman wala pang sumusulat. Maybe we can do something. Baka wala pang nag-i-initiate na iparating, ang reklamo sa presidenteng ito na pulboronic. At isama na rin yung kanyang asawang ahas na sangkot nga sa pag-e-extract ng mga bata sa Turkey. So abangan nyo yung series na yan kasi sa pinaka-finale ay maririnig nyo yung jebedensya. Mapapanood, matutunghayan ninyo. That's the good word, good choice of word. 'Di ba? Masusubaybayan ninyo, matutunghayan ninyo ang mga kahayupan ni Lisa Smugs sa pag-extract o pag-kid nap sa naging parties hindi siya actual na humila ng bata, pero ginamit niya ang power niya para kunin ang mga bagets doon sa Turkey ayon sa ating impormasyon ng nakalap sa ating puting ahas. Nagmahay jud ko, Madam Maharlika, na si BBM ang binoto ko. Oo, talagang Arturo Mendez. Sino ba palangga? Yeah, ako din. Hair follicle test for Kuting. Now na, sabi ni Jean Saturn. Wala na ang gobyerno natin. Naging Marxist kasi sakit ng ulo at pinipilit tayo magalit at mag-complain. Ano ito? Sabi ni palangga, si Mark Saliba. Ngayon, Commander Aguila, nahawa na sa'yo pala inaabangan ng live mo. Sabi ko daw nag-cute-cute lang tayo dito. Pero sabi ko, sige na pag-usapan natin na kulitin natin si Kuting na magpa-pulboronic test siya. Kasi ang issue, gusto nilang pagtakpan. Ang mga nagtutuligsa, gusto nilang kasuhan, gusto nilang sindakin. It just so happen na hindi naman tayo nasisindak sa mga hayop na to. Tignan mo, ako, ang ngangabels ko non-stop. Si Teves, ang ngangabels non-stop din dahil nagbablog. Alam mo, hindi ko mahanap yung Facebook page ni Congressman Teves. Binlock na naman siguro ni Lisa yan sa Facebook. Hindi siya ma-search. Pwede ba i-message nyo dito? I-click nyo yung link dyan. Hindi ko talaga makita. Kanina ko pa hinahanap. Snort emission test, sabi ni Den Scorpion. Why not? Diba? Okay, watching from Carmona, Edgardo Antonio. Ayan, kape-kape, sabi ni Medi Lucifera Valentina Lisa Araneta Marcos, sabi ni Kalayaan Tagudin Aquino. Yeah. Ngayon, mga kababayan, kailangan natin mag-demand sa taong ito dahil maliban sa pagninetnok nila ng ng kabanamaya, pagbabalahura sa inyong lahat diyan, kailangan ulit-ulitin natin tong polboron test kay Kuting. Dahil yan po ang misyon nila na pagtakpan ang nagbabayad na mga trolls, na pagtakpan lahat ang kahayupan ni Kuting. At 50, I made an effort to be able to vote sa Philippine election dito sa London. Super CC ako, sabi ni Beth Nolan. Hindi naman po kamag-anak si Bibot Nolan, no? Na sinasabi ni Congressman Teves na nag-supply ng polboron kay Kuting. Ma'am Lolitsky, gising ka pa. Good morning, palangga pang kape. Ito na, binili ko na yung binigay mo. Ayan, bumili tayo ng kape kanina. Maga tayo kasi nagliliwaliw. Kaso blackout news, sabi ni Ronald Vicente. Exactly, blackout news. That's why we need each other. I-comment nyo, i-demand nyo na kailangan niya ng magpa-pulboronic test. Yan talaga ang gusto nilang burahin sa narrative sa social media. Kaya nga yung mga bunganga nitong mga reporter o yung mga kamay nila ay mukhang inutod na
pinutol na, binayaran na ng pera ni Lisa para manahimik kayo. Recently, nakita ko si Lisa Butod na sa Manila Bulletin. Ayan. Ay mo nalubutin. Ano, sinabihan na naman kayo na wag mag-ulat tungkol sa pagiging polboronic at kawatan ng mga buwaka ng Ginemis na ito, mga jutang Ginemis to the highest level. Speaking of that jutang Ginena, okay, kanina, okay, branch kami somewhere down the road. Okay, sabi ng mga nakakakilala sa akin, nakasama ko sa branch. No, may family. Sabi sa akin, hindi ka naman nagmumura sa tunay na buhay. Sabi ng Junagis ko, Mama, hindi ka naman talaga nagmumura sa tunay na buhay na yung everyday na ganon. Sabi ko kasi, anak, yung bunganga ko, yung nganga bells ko, yung mga mura ko na walang kapantay intended sa mga kawatan. Even though sa mga nakakilala sa akin, you know, yung mga ex ko dyan, may ex ba ako dyan? Mga bait-baitan, di ba? Mabait naman talaga ako nung sa tunay na buhay. Hindi ako nagmumura. Nagmumura lang ako kasi sa kajutahan, sa jutang Ginenes na mga buwaka ng inang, mga politikong ninanakaw ang kaban ng bayan. Oh, sino nakamit na dito sa akin, di ba? Yung mga nakakilala sa akin, ganito ba ako magsalita sa tunay na buhay? Na pag nagkakita tayo, ay, jutang Ginena Repa Pips, hindi ganon. I am a normal person. Na, kasi ang mga Ilonggo, di ba, ang mga Ilonggo, hindi na sila antigo magmura ng Tagalog. Pwede mga bilat inamo. Pwedeng ganon. Pero mga Ilonggo, hindi talaga kami palamura ng mga jutang Ginena. So, na-acquire ko lang yung mga buwaka ng Ginemis na yan dito sa vlog dahil galit na galit tayo sa mga kahayupan ng gobyernong ito. Ngayon, yung test, polboronic test na yan, i-demand natin. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Ang smuggling ni Michael Ma, lagi niyong i-comment, huwag niyong iwawala. Yung involvement, yung pagpapalaya kay Mark Anthony Sayarot, huwag niyo laging iwawala. Yan po ang mga main issue sa lipunan na ayaw itakel ng mga ginayupak na mga mainstream media. Jologs Vlog Canada, tama na. Idol di po tagid. Baka di po target lente nga pangabuhi ining ato namin talaga doon ang presidency ni Kuting, di ba? Kailangan mado na ina palangga, matapos na ina mado na ang iyang pamumuno, ang pamumuno ni Lisa Smugs doon. Tapusin na. You know, imagine mo, after 30-something years, naalala ko yung mga salitang yan. Kasi hindi ko naman lagi nagagamit yung mga malalalim na salita. Sino nakabalo sa do? Ha? Bet no lang, balaan mo do ga? Ayan. Sabi ni Palangga, dapat ikaw ang magpa-pulburon test. Bakit naman ako magpupulburon test? May naghahamon ba sa akin? Bakit nagpupulburon ba ako? Yeah, nagpupulburon ba ako? Bakit hindi si Kuting? Excuse me, nakakaloka. Bakit? May naghamon ba? Sige, ipagpalagay na natin. O sige, bigyan ka ng Palangga. Sige, mag-comment kayo dyan. Meron akong time ngayon magsasagot sa mga kapestehan. Okay? Bakit quiet si Sandro? Yan, isa pa yan. Dapat i-test din yan. Do is like gorgor. O, diba? Now you know. We have a new word. Sabi ni Local Guide PH, do is like gorgor na siya. Okay? So ngayon, ito, bakit niyo ako hinahamon na magpa-pulburon test? Bakit? Presidente ba ako na nilulustay na pera para yun na makaapekto sa pamamahala ng bayan dahil what? Maapektuhan ang kinabukasan? Wala. But you know, if you can, pag binigyan mo ako ng pang test, ikaw ang sasagot, I will. Oh, sino yung nag-comment kanina? Oh, magbigay kayo ng pang test. Kayo naghahamon eh. Hindi naman ako politiko, di ba? Watching from Batangas, sweet. Okay, pulburon test for every Pinoy. Sabi ni Bega Warp. For every Pinoy? Hindi, for wag every Pinoy, mga Palangga. For bawat appointee ni Kuting na lang. Okay? With your here listening. Sabi ni Mulan Tanawa, hi dude. Sino yung si Mulan Tanawa? English speaking. Okay?
Sabi niya walang tanawan, bakit nandito ka? Oo nga naman, bakit ka nandito ka? Nabubwisit ka sa mukha ko, 'di ba? Doon ka sa mga mga organisasyon. Yung mga organisasyon na binayaran ni Lisa, doon kayo magsama-sama kayo, 'di ba? Pero ako pa rin yung topic niyo, you know? Ganun talaga. Yung alindog ni Maharlika, talagang may venom, 'di ba? May venom para sa mga kawatan ng bayan. Good point. Sabi ni Sweet Real, dapat lahat ng nasa loob ng Malacanang, i-test silang lahat. Yes, I think so. Pero yung iba naman na mga civil service employee, you know what? Well, siguro, para fair ang lahat, di ba? Sige lang, ako, wala naman problema sa akin. Kung ako, Diyos ko, edi sige. Pero yung mga naghamon-hamon dyan sa akin, magpadala kayo dyan. Ayan, no? Magpadala kayo ng pang-test ko ngayon. Dali! Ang tagal-tagal naman. Pwede naman kayo magpadala dyan, di ba? Wala nga lang refundan, di ba? Wala lang bawian. Baka magpalipad kayo dyan, tapos babawiin nyo. Alright? Okay, sabi ni Feli, magpa-signature ka. Kaya, sige, maggawa tayo ng campaign. Okay? Magpa-signature ka kaya kung gustong nyong magpa-test si Kuting. Hair follicle test ngiwi sa government. Sabi ni Junie. Kasi, mga kababayan, sobrang ginagawa. Ngayon, may kinasasangkot. Hindi ngayon. Noon pa, Pebrero pa lang, may kinasasangkutan ng pangingialam si Lisa Smugs sa extraction o other words sa pag-kid. Nap, mastermind. Based doon sa nakuha nating impormasyon at sa mga ebidensya pang darating. At aabangan nyo yan. Not dito sa vlog, bibigyan natin ng isang upuan para naman mag-enjoy kayo ng bonggang-bongga. At para si Lisa Smugs ay mag-enjoy din sa mga ebidensyang ilalabas natin at makapag-isip na naman siya nang makapaghanap siya ng taong manggugurgur sa akin din sa magaling ang hinayupak na yan. At dahil dyan sa magaling, hindi po natin hayaan si Lisa Smugs butod. Si Kuting na ipapagurgur ako dahil lang tayo ay naglalabas ng impormasyon. Ulitin ko na, isulat ko na po sila sa diary ko. Okay? Sinulat ko na sila sa diary ko at nandoon na sa Federal Bureau of Investigation. Sinulat ko ang diary ko na sinabi ko ang kanilang mga kabutihan. Mga kabutihan. Sinulat ko kasi mga mabubuti. Mga mabubuting demonyo. You have to protect yourself. And I have to protect myself too. Dahil sa labang ito, ang kalaban natin si Satanas. Masahol pa. Jejemon pa. Ang sabi nga ni Amy Marcos, ang kapatid niya ay napapaligiran ng jejemonyo. Pero wrong. Ang kapatid mo ay sangkot sa pagiging jejemonyo kasi the fact na inaalaw niya ang kanyang asawa ay sangkot siya ang punot dulo ng kajejemonyohan na ito at naaapektuhan ang taong bayan. You know what I mean? Kaya itong si Kuting, Nolan is from Irish. My Irish husband, last name, di ko kilala si Bibot Nolan. Sabi ni Beth Nolan, Irish ba yan palangga? Baka naman, kasi alam ko nag-Europe yan si Bibot Baka nagpalit siya ng pangalan. I don't know, I'm not sure. Ginagawa nila ng issue yung FBI, moment mo madam. O ayaw mo para kumita sila ng bonggang-bongga para magkapera sila. Lahat naman yung gagawin nila ng issue. Kahit pag inom ko ng kape yata, pag utot ko, lalagyan nila ng issue. Okay, yes, very Irish. Yeah? Ganon talaga. Siyempre, kung wala namang papansin sa atin, okay, at walang walang opposition na bayad, di ba? So, ibig sabihin, hindi tayo effective. Do you think kung hindi tayo effective, magbabayad si Lisa Ahas ng mga trolls? Magbabayad si Lisa ng mga taga-mainstream media? Si Tambaloslos, si Kuting, si Robles, yung hayop na yan, lahat sila. Do you think magbibigay yan ng millions na ginagastos nila para i-shut up? Okay? Ang bells ko dito, mga palangga. So, yun. Eventually, palangga, these people you are calling out are the hearts of beasts demonic influenced by the dark forces. Illuminati, the Antichrist. Sabi ni Mars kay Iril. Ipa-pregnancy test. Sabi ni Raymond Glover, ipa-pregnancy test si Lisa Tambok dahil malaki ang
Butod niya. Ha, ha, ha. O nga. Watching from Mars. Kumusta dyan sa Mars, Malangga? Malamig ba dyan, Raymond? Bakit anong tungkol sa FBI? Siyempre, imagine mo, bawat kibot ko ginagawa nila ng issue. Aba, ikaw na maging star. Di ba? Ay, nako. Treat ka po. Big time sa palasyo ng sabi ni Mrs. Mommy. Robles, Tulfo, Tuko, Dabarkads. Sabi ni Wilfredo Macaraig. Yan, si Tulfo. Si Coco Pimentel. Si Robles. Wala, nagkasabuatan na. Milyonaryo na sila. Not only that, billionaryo. Not only milyonaryo, they're billionaryo. Tingnan mo, ang kayabang-yabang ng Jotang Gini ng Tulfo. Asan na ang betlog mo, Tulfo? Wala na. O, maliban na sa issue mo sa pamilya mo, ano na yan? Kalat na yung issue sa pamilya niya. Ang issue natin is sa loto. Pututukan natin yung issue niya sa loto. Kasi yung mga dispute nila sa pamilya nila, magre-reflect na lang kung ano siyang taong personalidad. But you guys focus dun sa issue, sa subject. Yung kanilang mga eksena ng kanyang mga pamilya niya, na pag-usapan na yan, di ba? So part yan ang mga gusto ng, parang ano din yan eh. Yung mga issue na yan, parang katulad ng issue ni Tulfo na mga awayan ng anak, ng pamilya. So wag kayo lumabas na si Tulfo, ang kinasasangkutan ni Tulfo, yung pag-grandstanding niya dyan sa loto na mga nananalo na sinasabi niya, paimbestigahan niya through forensic, lahat ng departamento, NBI, chuchu, dun kayo tumutok. Kasi yung issue niya sa mga asa-asawa niya, sa mga anak niya, although magre-reflect yan kung gaano siya kamambubudol din sa katauhan niya, kaya ganyan siya, pinabayaan niya. But the biggest issue now is ang question doon na nakipag-backdoor meeting siya. Diba, Tulfo? Nagkabayaran na ba ng 1 billion? Prior to the second hearing, sinabi ko na sa inyo yan, na binabackdoor na si Tulfo at si Pimentel. Kaya, kung hindi sila na backdoor o na bigyan, bakit bigla silang tumahimik? If they are for the people. Kaya itong mga issue na to, kahit ulit-ulitin natin mga kababayan, we have to ulit-ulit. I-comment nyo kay Tulfo kasi eto yung mga mahalagang issue na hindi dapat mag-move on ang Pilipino. Ba't ka mag-move on? Araw-araw sila kumakamkam. Ba't ka mag-move on kay Kuting? Araw-araw binababoy niya yung Pilipino. Kung araw-araw siya nagpupulburon. Diba? Dapat, kung ang ordinaryo nga na nahulihan lang ng damo, kinukulong, hinuhuli ng mga pulis, eto presidente, absuelto, kayong mga taga-PSG na nasa likod. Alam nyo yan, nakikita nyo ang galaw ni Kuting. Diba? If you are for the people, not only for the, you serve for the pleasure of Kuting, my God, hindi mga taksil kayo, mga traidor kayo. Pinoy Nurse Educator, thank you Palangga. So, alam niya na mga taong nakabantay kay Kuting, alam nyo na si Sandro ay what? Adictus Benedictus din sa pulburon. Oh, mga bangag sila. Alam nyo yan. Dahil nakikita ninyo kayong tagabantay dyan. Tapos sa tahitahimik lang kayo. Kasama kayo sa pambababoy ng Pilipino. Kayo mga taga-PSG. Okay, na walang balls na nasasalaksakan yung nga bells ni Kuting. Yung ayaw lang mag-speak up. But yung mga na gustong mag-speak up na kayo ngayon na. Imagine nyo mga sir, mga ma'am, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Anong maipagmamalaki nyo sa inyong mga anak na ang pinagsisilbihan ninyong presidente at ang kanyang asawa ay mga bangag na bangag? Diba? Uuwi kayo sa bahay ninyo, may mga anak kayo, mamano sa inyo, daddy, mano po, tatay, mano po, kumusta yung trabaho mo? Diba? Kaya ba yan ang sikmura nyo? Na yung mga anak nyo maliliit o mga apo ninyo, pag uwi nyo sa bahay ninyo, nakikita ninyo. Tapos ang kinalalakihan niya ay mga polboronic na presidente at sangkot sa kid sa extraction. Si Lisa Smugs. Walang puso, walang hiya. Then, eto sangkot sa nagpapanalo sa loto. Really? Hinahamon ko kayong lahat. Di ba matatapang kayo? May pabaril-baril pa kayo nalalaman. Ito na lang sa akin eh. Alindog na lang eh. Wala kayong bayag.
Wala kayong pagmamahal sa bayan. Taksil kayo. Araw-araw, nakikita nyo, even yung mga kaklase, mga appointee ni Kuting dyan, na sumisingot-singot ng pulburon, wala kayong pakialam sa pagpupulburon niya. Kasi bakit? Nag-e-enjoy kayo, mga yawa mo? Oh. Yan, ulit-ulit natin, magpulburon test ka, Kuting. Maybe isa si Tulfo na pinatama sa loto, kaya nanahimik na siya, sabi ni Raymond Glover. Pwede palangga. Hindi kahit di siya patamain kung 1 bilyon nagkabigayan na. You know what I mean? Reality, natural lang. Yung tumulong si Raffy Tulfo kasi yung tinutulungan pera din yun sa mga taong nagsumbong. Okay? Maniwala pa ako pag hindi siya vlogger, sabi ni Sky Honey. No, in-exploit nga niya mga palangga. He's making money out of that exploitation. Pero again, yung pinag-usapan doon kanina, may nag-comment kasi palangging tungkol sa family niya. Hindi ako magtututok sa awayan nila ng pamilya nila. Ang tututukan natin yung pagyabang-yabang niya na iimbestigahan niya. Kasi ano siya senador siya Alam niyo yan, di ba nakita niyo naman yung nakapalo sa akin. Tinatapik ko ba yan si Tulfo? Hindi ko tinatapik yan. Kasi diskarte niya yan, pambubudol yan sa mga follower niya Di ba? Minsan-minsan lang. Pero dahil nga senador na siya, at siya ay, supposedly ay katuwang ng taong bayan dahil sinusweldoan siya ng taong bayan para ilabas kung sino ang mga nanalo sa loto. Yung aminado naman si Robles na yung mga picture na pinipresent nila na winner ay walang taong ganun. At again, there's no warm bodies na nagtanggap ng cheque kung gininakaw nila yung mga picture from clothing company. So yan yung issue natin. Wala na tayong pakialam doon kung hindi na nabigyan yung anak niya o nag-away-away silang mga mag-asawa. Again, sabi ko nga, hindi nga maganda. Pangsisinungaling, panggagago nga. Di ba? Panggagago at pangtatraidor. Ito na nga yung refleksyon. The reason why, kung ang kanyang anak ay nagsisinungaling siya na hindi daw siya, na sinabi niya nagbigay siya ng 10,000 pero sabi ng anak ba hindi nagbigay. So ito refleksyon na sa maliit na bagay na $10,000 ay hindi niya binigay, how much more yung 1 billion na ayon sa ating source ay areglo sa kanya ni Robles at ni Lisa Smugs. Kung ayaw niyang bitawan ang $10,000, my God, kaya niyang tanggapin ang $1 billion na galing sa kaban ng bayan. Bega Warps, tulog ka na. Mamaya uli, tulog ka na muna. Di ba, palangging? Time has come na lang, madam. Saan ba mapupunta ang mga kasamaan nila? Makakarma din, sabi ni Sweet Real. Kaya nga, kailangan nating magsalita. Kailangan nating makialam. Clara Pastor, good morning, Miss Marlica. Bakit hindi pa ilabas yung sinasabing may videos about Pulboronic para ma-impeach siya? Yun nga yung may hawak. Yung may author niyan, antayin na lang natin. Okay? Antayin natin kung kailan ilalabas yan. Kaya palaging malaki ang eye bags. Akala dati natural lang. Makes sense. Oh my God. Sabi mo, sinong malaking eye bag? Wala mo ako eye bag. Ako ba yun? Si Lisa si Kuting. Si Kuting palangga. Sa mga kabit issue lang matapang si Tulfo, sabi ni Solid Maharlikan ako. Yun na nga palangga. Sana po lagi nyo itapik si Tulfo para dyan sa PCS. Yun na nga. If you are, kayo dyan, Solid Maharlikan ako, yan yung mga ipopost mo palangga. Ayun. Kayo dyan mga nagbablog na mga matitino na para sa Pilipino. It's okay na pag-usapan yung mga ganyang mga kapokpokan ni Tulfo o mga pagiging irresponsable niya. Pero wag yung ilayo yung issue. Yung mahalagang issue, lalo na yung PCSO na yan, dahil bilyon-bilyon ang pinag-uusapan po. At ang mga mananaya, ang mga maliliit na negosyo, yung may pwesto ng, may mga outlet ng loto, sila yung mga kawawa. Naapektuhan etong mga nagnenegosyo maliliit na gusto lamang makasurvive. So ito yung tututukan natin. Huwag kayo lumayo. Yung pulburon, huwag kayo lumayo sa issue na yan. Yung may binubuhay ko yung issue na yon dahil may nakarating sa atin na bagong impormasyon, si Lisa Smugs na parte ng pag-i-extract ng mga bata sa Turkey at pinaburan niya itong kaibigan niyang negosyante. Magkano kaya binayad kay Lisa noon? At kasabot pa, ayon sa ebidensyang nakuha natin, si Teddy Locsin Jr. na dating DFA Secretary at ang kanyang asawang si Lourdes Barcelon o aka Louie.
So yan ang mga bagong issue na nakakagimbal sa bayan dahil kung ikaw ay accessory to a crime sa pag-i-extract, heinous crime yan. Ulit-ulitin ko,